Alright. Yung pinulot ko pala na pusa kahapon, mukhang tagilid na. Not sure kung mabubuhay pa yun. Wala, I did everything I could. Try kong pakainin. Ayaw. Lagyan tubig yung pagkain. Ayaw. Parang ano siya may sakit. Or nasobrahan na sa gutom. Ayaw nang tanggapin na sistema niyang pagkain. Yung gatas. I don't know. Ilagay ko na siya dun sa sunugan. Hindi nga inano ni Trixie. Hindi na nga pinatulan ni Trixie. Gusto kasi nito yung pumapalag eh. Hindi na pumapalag. Siya super weak. Hindi na ako mamumulat ng ganun. Hindi naman ako vet. Pulutin ko lang talaga yung yung puslit lang. Hindi mo mamamatay na. Well, I tried. Again, I tried. And next time, I know what not to do. Okay, let's get it on, Sabon. May mga tao na pag tinitingnan ka ng merong pang look down, may ganun tao. It's their problem, not mine. Very good yun, naglilinis Wala akong pan-time check. Ang gusto ko palang gawin ngayon, punta sa SM and or punta sa Marikina. SM kunin ko yung pinaayos ko na belt bag. Maling bili ko rin 1 plus 1.4 para sa belt bag. Ano daw yung copy ng mamahalin na belt bag na Korean made. Meron siyang mga wire sa loob. Ang dami kong hatching nagre-recycle lang nagre-recycle lang dito sa helmet dirty na kasi itong balaklava ko. Woo! Mas stressful ang stress. Das lang. Woohoo! Ang mga naka big bike may angas talaga no?
Tsaka sa big bike, parang may option ka rin eh, na wag masyadong mabilis. Yung bababa mo yung, itataas mo yung cambio mo. Wag masyadong mabilis sa ganitong ano, dikitan. Taas mo lang cambio mo. Sipon pa rin eh. So itong throttle handle, meron siyang thread. Ang pahigpit niya baligtad. Yung bira, yun ang pahigpit. Yung balik, yun yung paluwag. So baligtad, 'di ba? Sa normal na thread, clockwise, counterclockwise. Ngayon, habit ko kasi kapag binitawan ko yung throttle, na ano ko, na push forward ko. Habit ko lang 'yun. Kaya not unknowingly naluluwagan ko siya. Eh nandun na pala siya sa dulo ng thread. Kaya ganun pala nangyayari. Hindi yung natatanggal sa puno dun sa mismong ano, mechanism. Akala ko pa naman ano, yun na yung sinasabi sa akin ni Paul na dahilan kung bakit ano, kung bakit tawag na ito, kung bakit nagbabaon siya ng ano, nagbabaon siya ng throttle. 190. Excuse me bulan 0. Akala ko 100. Akala ko 100 pala. Grabe ang haba nun, 100. May sipon. Wala na akong ano. Hindi na nakapag-workout eh. Kaya nga gusto ko yung ano sa likod, yung ano sa likod, yung gate sa likod laging bukas pag nandoon ako. Gusto ko pa nga doon yung sliding glass eh. Kaya tabi tayo. Singa ako. May vitamin C. Hindi na pala ako nakakapag-vitamin C din kasi. Vitamin C, vitamin D, ganyan. Anong oras na kaya? Time check. 1:09. 5, 4, 3, 2, 1. Ayan napupush forward ko na naman So kahapon I tried na higpitan pabalik. Pero ang susi siguro dito is lagyan ko ng thread lock. Pero konti lang. Pero thread lock ko kasi pula eh. Konti lang. Para in case hindi siya masyadong
babalik. Hindi kita, no? Lang ano tayo, singa tayo, parado na ilong ko. My nose is barado. Saan ako tumiri kahapon? Kakaliwa tong bus na to. Summer dyan, sa kanan ako tumiri kahapon. Anong palabas yun? Motor something ba yun? Gear something ba yun? Kasi all about kotse. Alam mo yun? Nag-testing ay putek. Shit. Walang malay. Fuck. Walang malay, walang helmet. Fuck. Kakapangyari lang ba? Ay sorry, nagmura na naman ako. Parang kakapangyari lang ano. Ano yun? Kasabay niya nag-U-turn? Si Sarmel nag-lecture, parang teacher siguro 'yon. Nag-lecture siya. Lecture niya parang ganto yung level ng mga helmet ganyan. Nakabase sa price. Pag ganito. Ako di ako nag-agree doon. Kasi yung price kaya tumataas lang dahil mamahalin yung materials like carbon fiber ganyan. Pero certain materials naman is para gumaan ganyan. Certain materials naman kaya mahal dahil sa materials. Pero ang tanong, matibay ba dahil mahal, di ba? Mukhang mahal lang materials, matibay ba talaga? Yun ang mga tanong ko eh. Dali, singa tayo. Wala akong nakakikitang helmet sa kanya. Mukhang mananakaw talaga eh pag naumpog ulo mo eh. More likely sa U-turn yun eh. Oo, U-turn. Or yung motor nasa U-turn lane. Nag-cut yung jeep sa second lane siya or nakat niya yung motor. Yun ang naisip. Tapos matulin siya. Yun ang naisip kong possible cause na. Kasi nga tayo. Talagang na ako eh. Marado na excuse me lang yun ang possible reason doon. Wait lang.
Saan na tayo? Yan, ilang nakikita kong possible cause ng disgrasya niyan. Matulin yung motor sa U-turn slot o doon sa pinaka far left side. Tapos yung jeep nag-cut sa kanya dahil mag-U-turn din yung jeep. Well, it's true na fast lane yung kaliwa, pero pag ganitong merong U-turn slot, ingat. Kasi lalo ng motor ka, 'di ba? Yun walang ano yun eh. Kaya pala inimbento yung yung U-turn slot na may boulder. Ganun. And baka kaya ginawa nilang boulder, sinagsawa na sila kapapalit tsaka kaayos ng plastic na barrier. Yung plastic barrier kasi hindi naman nila nilalagyan ng tubig. Nilalagyan ng tubig yun eh. Pag nilalagyan nga naman ng tubig at nabangga, nawawasak. Hindi na nilalagyan ng tubig para lilipad lang, mawawasak nonetheless. Kaya lang yung purpose niya na mag-stop ng sasakyan, preno o pang stopping power, hindi na gamit. Hindi pa rin sila umaalis tumambay na sila rito smoke belcher kasi mga sasakyan ng kuya ko ayaw nila mag-deliver dito sa Antipolo kasi dyan nga checkpoint sila. Ang laki ng dyan, penalty dyan 2,000 noon, ewan ko ngayon. Kaya palang ingay sa highway ng mga 10-wheeler dump truck kasi may ipin yung mga nila gulong. So technique pala rito, kapag bibitawan ko yung silinyador, bitawan ko lang, wag ko ibabalik kasi nagbabalik ako kaya paluwag ng paluwag. Medic. Anong motor yun? Nasiraan ko, paahon pa. Anong motor kaya to? Sa kasi namumukhaan ko na sa tail light. Kung Yamaha o Honda. Honda letter X Yamaha parang 69 something, parang 9 something. Ito to? Joy, ang tawag din? Motor kaya to? Hindi ko yan familiar. May natin sa traffic. Ako ng bog nyo. Woo! Gear something, motor gear ba yan? Motor gear. Ilan ba sila? 200 ba yon? 200. Nag 200 sila. Miles ba o kph? Saan tuli nila? Nung 200, nagsabay-sabay na preno. So isang kotse, isang sports car, isang bike, big bike. Talo yung big bike. And then, basta full brake, pa-effective yan kung gaano kaikli ba yung braking distance. Pinakamalayo yung motor. Syempre, dadalawa gulong
Kung apat ang gulong mo na sumasayad, may friction, di mas ano nga naman, tinatanong pa ba yun? Kaya nga yung sabi ng vlogger na nagmumotor, ano, praktisin mo yung pagpreno mula sa pinakamatulin mo para matansya mo kung hanggang saan kalayo mo kayang huminto. Kasi wag kang aasa na sana walang tatawid, sana taas ang tulin-tulin mo. Wag ganun. Expect mo yon. Pag matulin ka, expect mo na baka may tumawid na pusa, aso, tao, motor, kung ano pa man sa mga intersection. Ngayon, yung takbo mo at yung kakayanan mo at ng motor mong huminto, kailangan doon, angkop doon sa iyong speed. Ganon. Siyempre, speed na allowable din. Pero yung he's talking about yung mabilis na takbo ba? Kung ang bilis ng takbo mo ay sumobra at nag-hope ka lang sana walang tatawid, ay wag. Kailangan yung speed mo is yun nga, appropriate doon sa kakayanan mong huminto. Pag may biglang tumawid, makakayanan mo huminto. Ganon. Kasi kapag hanggang hope ka lang, delicates. Tulad kanina, di ba? Ang dati, oy shit, huli natin. Maano pa. Tulad kanina, ayan, parang ganito, ayan. Ang problema kanina, sa tingin ko yung motor diretso, nasa left side. Yung jeep, nasa gilid, tabi ng motor, sa kanan. U-turn yung jeep, pang-abot siya sa motor. Ganun. Motor, siguro, huli na, nung nakita niyang, nung kinat siya ng jeep. Alam mo yung mga jeep ni driver, di ba? Huli na, nung kinat siya ng jeep, semplang siya. Hindi ko alam kung may helmet siya. Wala akong nakita ng helmet sa sahig Parang wala So, wala siyang helmet, wala siyang malay. May malay ba? Nilagyan siya ng parang unan na labakara sa leeg Ganun. Baka, ang mga gulong pa naman hindi pinagagalaw, di ba? Huwag kang munang gagalaw ang ambulansya. So, it's possible na may malay pa. Ganun. Saka lang siya mawawalan ng malay pag nalaman niya na yung bill sa ambulansya at tinakbuhan siya ng jeepney driver. Yun, talagang mahihimatay siya nun. Mukha namang inaantay siya ng jeepney driver. Hindi naman siya iniwan ng jeepney driver. Cargo de konsensya mo. And jeepney driver, madalas yan, sorry lang. Sasabihin yan, pasensya na. Kasi ako nung maliit pa ako, nadali ako ng jeep paatras, kabike ako. Tumba ako, buti di ako nagulungan, umaatras yung jeep. Ginawa ng jeep, sinamahan lang sa butika, bumili ng Band-Aid. Ako sa takot ko, napagalitan ako, hindi na rin ako nagsabi sa bahay. Mga galas lang naman. Galas. Pero yung jeepney driver na nakaatras sa akin, kita ko yung takot sa mukha niya. Kasi ewan ko, siguro first time yung nakabundol ng bata, paatras pa. Papanik mother ko nun pag sinabi ko. Although yung kuya ko nagtanong sa akin, sabi ko sa bike lang. Pero hindi ko sinabing
Sinabing jeep. Sinabi ko ba? Ay, hindi, sinabi ko. Kasi ano ko yung kuya ko na yun eh. Nagalitan lang ako. Dapat titingin ka sa ano eh. Yan, ganun mga advice ba? Uy, asan na yung may malaking aso? Lumagpas na naman. Ay, lagi na lang lumalagpas. Sa kanto yun eh. Pas na naman. So kung magmamarikina kami, paggawa ko ng relo, yung relo dito sa motor. Pakabit lang naman battery. Natanggal ko pati yung ano, kamay. Paghugot ko ng battery. Tapos, ano kaya isisingal sa akin? Naiilang ako ng ganun. Yung sasabihin sa akin, ikaw na bahala. Eh, di binigay ko 30 yung nakaraan. Ano ba ginawa yung nakaraan? Sinaksak bunot niya yung kamay eh. Tapos pinalitan niya ng battery. Baong ko pa yung battery. Yung 30, sabi niya, sige, ayos na yan. Siyempre, sasabihin lang, ayos na yan. Saan tayo? Saan tayo? Natin kung nasan si teacher. Ayun, nasa taas pa. Basta bukas pa yung ano, room niya. Ayan. Okay. See you later. Ay, hindi. Doon tayo sa ano. Tayo sa walang ano, araw. Yan na walang araw. Yun. Diba? See you later, alligator. Bye.